Nako, heto na po mga kababayan, Senator Ping Lacson papalitan na sa BRC. Nako, eto po ang belta ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yan, eto. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Kahapon po mga kababayan ay talagang nagkaroon ng matinding eksena dyan po sa Senado, no? Kahapon po ay gustong arrestuhin. Ayan, gusto pong arrestuhin mga kababayan. Ito pong si Senator Bato de la Rosa dyan po sa Senado. At sa kanilang pag-iimbestiga mga kababayan, ito po ang kanilang napag-alaman. Nako, Tito Soto, itinuro umano ng NBI na nagpapasok sa kanila sa Senado. Ayon po yan kay Senator Amy Marcos. Okay? Ang nakakapagtaka, talagang sinabi ng NBI, sabi nila, nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President. Pinakain pa doon sa kanyang opisina at inanyayahan na doon tumambay. Ayan mga kababayan. Ito naman pala si Senator Soto ang may pakana ng kaguluhan kahapon mga kababayan. Diba? Tapos kung makapagsalita pa kahapon, di ba? Kung makapagsalita parang walang nangyari lang mga kababayan, no? Well, anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Becca, so tama lang patalsikin, your plan failed, God plan is better, no? Kahapon po kasi mga kababayan ay pinalitan na bilang Senate President itong si Soto. Held in contempt, Pipsi Paloma. Pwede ba yun? Pwedeng i-contempt I-contempt nyo na kung pwede, di ba? Very clear. The ITC does not respect. The NBI siguro to. Does not respect Philippine Judicial System, ICC. The ICC does not respect Philippine Judicial System and the President does not also respect the Senate office. The government must review the independent of the three branch of the government. Yun nga ang nakakapagtaka mga kababayan, no? Sa nangyari kahapon, wala tayong narinig sa Pangulo na nagsalita man lang siya, something na, eto yung official statement ng Pangulo sa nangyari kahapon. Di ba wala tayong narinig? Ewan ko lang kung ako lang ang hindi nakarinig, hindi nakakita ng official statement ng Pangulo na dapat, di ba, siya ang presidente Di ba? Wala po bang control ang ating Pangulo sa kanyang mga tauhan? Di ba? Yun lang nakakapagtaka lang mga kababayan. Sabi pa po dito ni AJ, for the sake to retain the Senate presidency, pinagkakanulo kapwa senador. Hindi, I think sa sa impeachment to ni BP Sara. Yung nangyari po kagahapon mga kababayan, I think the purpose is sa impeachment po ni BP Sara. Kasi malaki rin kawalan kung hindi makakaboto si Bato. Makakareview natin sa impeachment ni BP Sara. Napakahusay mo Soto, tama lang napalitan ka. Maraming nagagalit dito kay Soto mga kababayan, okay? Pepsi means soft drinks, Paloma means kalapate. Aray ko po. Ito pala ang salarin, ano pang hinihintay nyo? Bend the law. Ayan. Pastilan Soto, literal leche plan. Na leche nga yung plan nila mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play mga kababayan yung buwelta ni Senator Rodante Marcoleta, no? Sana nga ngayon po, di ba, nagkaroon po ng ng palitan na ng liderato sa Senado. Ang tanong dito kung mapapalitan na ba ang Senate yung si Lacson bilang chairman ng BRC. Sana nga po maibalik na po si Senator Rodante Marcoleta mga kababayan, no?
At Cayetano naman yun, na kay Senate President Cayetano naman yun, kung siya po, kung si Senator Dante Marcoleta ang ilalagay niya dyan sa BRC. And I think it's better na si Senator Dante Marcoleta para makontinue na. Makontinue na po yung investigasyon dyan sa Senado patungkol po sa flood control na magkaroon naman po ng hustisya, mga kababayan. Nako. Eto. Pasadahan po natin to, mga kababayan, bago po natin i-play yung video. No, ito pong si Congressman Benny Abante. Sabi niya po kasi dito, idalangin natin ang Senado maging patas sila sa impeachment versus BP Sara. Naipak na yan, mga kababayan. Ikaw pa talagang nagsabi na maging patas ang Senado. Sa ginawa nyo dyan sa House of Representatives, di ba? Halos na nga lang balatan nyo ng buhay si BP Sara dyan sa House of Representatives, makakontinue lang yung impeachment na yan, mga kababayan. Tapos ngayon sasabihin mo, maging patas kayo, maging patas ang Senado. Bakit? Tingnan mo kung eto Benny Abante. Lahat kayo dyan sa lahat ng miyembro, almost all, no, ng miyembro ng Injustice Committee dyan sa House of Representatives, kung talagang gusto nyo ng just, no, patas na investigasyon, dapat man lang mayroon po kayong miyembro na pumapabor kay BP Sara. At least man lang, sabihin natin kalahati, diba? Kalahati ng miyembro pabor sa kay BP Sara o something na talagang check and balance, di ba? Pero wala Halos lahat ng miyembro po ng Injustice Committee, mga kababayan, ay galit kay BP Sara at yung iba may mga atraso pa. Yung chairman nga nila, mga kababayan, may atraso na utang kay BP Sara. 8 million. Sino ba naman ang hindi dyan? Diba? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Wancho, now that Soto is out, you better tell that to the Marines, Mr. Appointed Absan Abcomilik. Totoo. What about that? Your co-pastor are no longer following you. Correct. Dahil hindi ka patas, Abante, whether you like it or not, people will not like you. Di ba? Time to fly, Mr. Abangtae. Run for your life before it's too late. Ba? Sabi po ni Ayan, Bisaya. Sabi po ni Krama, coming from the appointed Congressman of Comelec. Ito talagang lumalabas sa mga comments pag si Abante, mga kabayan. Appointed son of the Comelec or something na appointed ng Comelec, di ba? Sabi naman po ni Iman, sabi po dito ni Iman, correction he is not already a congressman, natalo nga siya during election. Ayan, corrected by Iman. Ayan, kinokorek po kayo. Sino ba itong balitang ito? SMNI, kinokorek kayo ni Iman na wag daw tawaging congressman si Pastor Abante dahil hindi naman po yan nanalo. No? Totoo naman di ba? Bloodbath will start soon. Stop muna sa Netflix. And this is the exciting part. Change of leadership. Cayetano deserve a seat as SP. Mas may alam siya sa batas kaysa sa former SP na si Soto. Correct. I really agree. And I'm very happy, no? Masaya po tayo ngayon, no? Mga kabayan, kasi si Cayetano na po ang naging Senate President dito po sa impeachment ni BP Sara. At least man lang, diba? Magkaroon po tayo ng patas na pagdinig. Hindi natin sinasabi na stop na yung impeachment. No. Sige, i-continue nyo yan kasi it's better din. Maganda rin yan kasi mapapatunayan natin, no? At mapapahiya itong mga House of Representatives na nagsisinungaling sila at puro planting lang ang mga ginagawa nila. Masaya po tayo ngayon, mga kabayan, sa pagkakatalaga. Whether or not, no? Si Cayetano ay pumabor kay BP Sara, masaya pa rin po tayo. Dahil napalitan po si Soto. At least man lang ngayon, nakikita po natin na medyo neutral, no? Nagkakaroon po ng neutrality, no? Yung mga judgment ngayon at based on the Constitution, no? Hindi yung kay Soto bara-bara lang puro opinion niya lang, di ba? Unlike dito kay Cayetano, it is based on the law.
mga kababayan, no? Kasi abogado to eh. Alright, ano po ang inyong opinion dyan mga karabin natin? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung vuelta ni Senator Dante Marcoleta dito po kay Lacson Pasok. Eto matindi ito kasi sinabi ni Lacson na wala daw mastermind. Manlupit. Nagulat ako dito Sabi ni Lacson. Panoorin ninyo. Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Panfilo Lacson na walang overall mastermind sa nabistong flood control scandal. Git pa niya hindi maaaring obligahin na dumalo ng pagdinig sa Senado si dating House Speaker Martin Romualdez. Balita, Mar Gabriel. Mar. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, driven by greed. Dapat kang nga talagang palitan bilang Senate President, no? Si Lacson mga kababayan dapat talagang palitan bilang Senate President. Bakit? Wala raw mastermind, saka walang kabuang mastermind yung mga nangyari sa flood control scam. Imposible naman po yan mga kababayan. Saka sabi ko nga, di ba, Wala daw overall mastermind. Ala. Napakakalokohan nito, Lacson. Sobra. Alam natin na may korupsyon. Alam natin na may flood control. Paano nangyari yun? Bilyon yung pera. Saan nagsisimula? Sa executive. Sino nag-a-approve? Di ba? Legislative. Kanino pipirma? Babalik ang pirma. Sa executive. Sino mag-execute ng pera na ilabas at ibigay doon sa mga kontraktor? Executive. Tapos sasabihin mo, walang mastermind? Ang laking kalokohan nito mga kababayan. Si Raulo na lang talaga maniniwala dito. Sorry pero that's the truth Si Raulo na lang talaga maniniwala dito kay Lacson. Sitik Matapos ang 8 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, wala raw nakitang overall mastermind sa nabistong flood control scandal. Ang chairman nito na si Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, walang iisang personalidad na nagmando para maisagawa ang malawakang korupsyon. Ang meron daw ay mga mastermind sa regional level. Merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun talaga sindikato yun. Kasi merong gusto kang tumbukin, sir, yung former speaker hanggang kay presidente. Yun ang gusto kang If tumbukin. they have the evidence, present nila. Magdala sila. Lacson! Evidence! Si Diskaya, idiniin nyo, nagbigay na ng evidence. Ito this is how foolish Lacson is. Sorry Lacson, pero tanga ka talaga Bantakin mo, yung kontraktor ang nagbibigay ng pera sa mga congressman o sa mga opisyal ng gobyerno. Ito isang kontraktor, sinasabi na niya, ito si nag-ano sa amin, si Romualdez. Ano sabi mo? Anong pinalabas nung mga pangyayari nun? Lalabas na Biglang nagkapalitan ng leadership. Biglang yung Blue Ribbon, hindi na in-entertain si Sinong kinontrol? Yung mga taga-DPWH. Remember, recipient lang yung mga taga-DPWH. Tumatanggap lang. Mula saan? Sa kontraktor. Kasi sila binabayaran. Tapos yung kontraktor sila magbibigay. Di ba yung mga kontraktor nga nag-a-advance pa? Dahil yung pera wala pa from the government, mag-a-advance payment sila sa mga opisyal ng gobyerno. Tapos biglang tinuro na sila Revilla, sila Chis Escudero, idinadamay alam mo halatang diversion si Chis Escudero, si Revilla, si muntika na si Villanueva, tapos pati si Estrada. Diversion yun Hindi naman yun nabanggit ni ni pangalan nito nung kontraktor na si Diskaya As a matter of fact, mamaya papakita ko sa inyo. Yung mga testigo, kuno, laban kay Revilla, di ba? Lahat po yun. Pinakita na natin dito, lahat po yun. Walang direktang kaalaman kay Revilla. Sino lang ang nagturo? Yung isa lang na nakatanggap din. Bakit niya tinuro? Kasi nga, hindi pa pwedeng ako yung pinakamaraming natanggap. Kailangan merong iba para maligtas yung sarili ko. That's the motive. Di ba? Alam mo, simpleng utak ng mamamayan, maiintindihan ito Yung mga kontraktor, katulad ni Diskaya, ang itinuro nila si Romualdez at si Zaldico. Tapos biglang lumugwak. Ayaw sa kanya pakinggan. Tapos sabihin nyo, walang ebidensya. Pangalawa, 18 Marines. Nagsasalita na. Hindi pala 18, 16 lang. Yung mga ex-security ni Zaldico nagsasalita na.
Sinasabi namin, ito, nakatira namin, ito, si Romualdez ang ano, bla bla bla. Sinabi na nila yan. Ayaw mo ipatawag. Kasi sabi mo walang ebidensya. Ginagago mo ba kami? Hindi totoo, Lacson. Ginagago mo ba kami? Oh. Pangatlo, si Zaldi ko na mismo nagsasabi. Inutusan siya, i-insert ito, ganito, ganyan. Ayaw nyo interviewin via Zoom, pwede naman. Basta manumpa lang siya doon, kahit sino mang ano, kasi pinaliwanag ito ni Marcoleta eh. Pwede naman siya mag-Zoom. Kung nanganganib siya, ano, isasaksak yung pagpipilitan ninyo. Hindi, kailangan mag-appear siya dito, tapos ikukulong. Ang labo mo talaga, Lacson eh. Tapos hihirit ka na naman. Oh, isipin mo, 3 na yung ebidensya na yan. Hindi ko sinasabing totoo. Pero sana man lang, inimbitahan mo at pinakinggan mo at magpaliwanag. Eh hindi eh. Hindi mo pinakikinggan eh. Ayaw mong tanongin eh. Kasi sabihin mo walang ebidensya. Oh. Tapos ayaw mo pang imbitahan kuno si Romualdez dahil courtesy. Ninakawan na nga tayo, courtesy pa. Hindi ko sinabing si Romualdez ang nagnakaw. Ang sinasabi ko, yung bansang Pilipinas ninakawan na. Tapos iisipin mo pa yung lintik na courtesy mo. So baka sinasabi dito ni Lacson mga kabayan, wala pong mastermind, no? Ito lang ang naisip ko mga kabayan. Kung wala pong mastermind, sino po? Baka ikaw pong mastermind. Diba? Tatanong lang po baka ikaw pong mastermind. Kasi ikaw sinasabi mo walang mastermind, pero ang taong bayan kitang-kita po kung sino po ang totoong mastermind, no? Or baka lang naman, di ba? Baka itong si Lacson ay isa sa mga mastermind, mga kabayan. Ayan, nagtatanong lang po tayo mga karbo natin kasi grabe po yung paglobo rin ng ano nito, ng kayamanan nito mga kabayan, di ba? Napanood nyo naman, no? From magkano lang yun, parang 5 times eh. Yung tinaas po ng salin ni Lacson mga kabayan. So dyan, hindi nyo iimbestigahan yan. Pagdating kay BP Sara, hahalungkatin ninyo yung hahalukayin ninyo yung kabuuan. I mean, yung halos na nga, hubaran na lang lahat eh, di ba? Pagdating po sa transaction, bank transaction, di ba? Ni BP Sara. Pero pagdating po sa iba, kay Romualdez, kay Lacson, walang paglabas ng salin. Wow. Mapapawaw ka na lang dito eh. Anyway, ano po ang inyong opinion mga kabayan patungkol po dito? Just comment down below at syempre huwag po kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.